Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Naliligaw ba sa iyo si Leo? Usisa kay Prime ng ate niya isang Sabado ng umaga. Kalalabas lang niya ng banyo at nadaanan niya ito na nagwawalis sa salas. Hindi bakit mo naman nasabi yan? Sabi niya sa defensive na tono. Narinig siguro siya ng kapatid kanina habang kausap niya sa telepono si Leo. Pumayag siyang sumama sa binata na manood ng sine sa hapong iyon. Parang panay kasi yung labas niyong dalawa. Nung isang gabi, isinundukan niya rito para kumain sa labas. Pag-iintriga pa nito. O baka naman, date-date yung ginagawa niyo. Hindi kami nagde-date. Wala lang ibang mayaya yung tao kaya ako yung napapagdiskitahan. Asus, tudyo pa nito. Baka naman sumisimple na siya sa'yo. Hindi mo rin napapansin. Ang boba mo talaga sa mga ganyan, Prime. Sinimangutan niya ang kapatid. Paano? Hindi mo ako kasing landi. High school pa lang, may boyfriend ka na. Banat naman ito. Maganda kasi ang ate niya kahit hindi katangkaran. Maputi ito at malakas ang apil niya, kaya ligawin. Tumawa ito. At least naranasan ko magka-boyfriend. At 3 beses iyon Kantsaw pa nito. Kahit wala akong asawa, masasabi ko namang na-experience ko kung paano maging special sa piling ng isang lalaki. Humagikhik na lumapit ito at sinundot siya sa tagiliran. At higit sa lahat, nakatikim ako ng luto ng Diyos. Pinatirik pa ni Prime ang mga mata at pinagpatuloy na ang paglalakad papunta sa kanyang kwarto. At dahil sa pagtikim mo sa luto ng Diyos, may anak ka tuloy na walang tatay. So what? Masaya naman kami ng anak ko. Depensa nito sa sarili at bumuntot sa kanya. At hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam kong darating din ang tamang lalaki para sa akin. Wala ka talagang kadala-dala, ate. Iling-iling na sabi pa ni Prime at inumpisahang linisin ng toner ang kanyang mukha sa harap ng tukador. Umupo ito sa kama niya. Kung wala kang balak mag-asawa, at least sumubo ka man lang makipag-boyfriend. Nakakalokang suhestyon nito. O kahit date na lang, kahit hindi mo aminin, meron talagang parte ng pagkatao mo ang nakikrave din ng romansa. Natural na yun sa ating mga babae, no? Hindi ka normal kung hindi mo nararamdaman yon. Napangiwi si Prime sa huling sinabi ng ate niya. More of, parang nawalan yata ako ng panahong maramdaman iyon. O siguro, masyado na siyang jaded sa buhay, kaya hindi niya na iyon na pag-ukulan ng pansin. Pwede mo naman gawing e-explore kung gusto mo. Total, itinitreat mo naman ngayon ang sarili mo sa maraming bagay. Isali mo na rin pati iyon. Huwag ka nang masyado pang mag-arte. Magti-30 ka na. Never been kissed, never been touched. Iyan pa rin yung peg mo. Aba, napakahirap naman palang makibagay sa inyong mga normal na babae. Pumalatak si Prime. Ang daming prerequisite. Pakikipag-date, boyfriend, sex, asawa, anak. Hindi ba ako pwedeng tumandang masaya kung lalampasan ko ang mga yan? Gaga. Sinabi ko bang hindi pwede? Ang sinasabi ko lang naman, hindi masamang tumikim sa mga yon. Masaya ka. With your special someone. Kinikilig na napatili ang ate niya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa front door. Ayan na siya. Nako, kahit man lang ang lalaking yan ang matikman mo bago ka mamatay. Sayang mukha siyang masarap. Ate, bulyaw niya sa kapatid. Saka ipinagtulakan palabas ng kanyang kwarto. Isang araw na naisip ni Prime na mag-shopping. Nagkataon namang nagyaya si Leo na lumabas sila. Pagkatapos siya nitong samahan na magbabad sa loob ng department store, naglibot-libot sila sa loob ng mall. Hindi niya inaasahan ng isang taong matatanaw mula sa glass wall ng isang restaurant. Si Jason na may kasamang isang babae. Must be the wife, she thought. What's wrong? Tanong ni Leo nang mapansing napatigil siya sa paglalakad at nakatayo sa harap ng restaurant. Gutom ka na ba? We can get something to eat now. No, mabilis niyan sagot. May nakita lang akong kakilala. Akmang maglalakad na si Prem palayo mula roon nang hawakan ni Leo ang kanyang kamay. Is it the guy in the red shirt? Tanong nito na sinundan pala ng direksyon ang tingin niya kanina. Yan si Jason, sabi niya. Yun siguro ang misis niya. Sambit nito at saglit na tumingin sa parehang kumakain.
They don't look like happy married couple to me. Intrigero, sabi niya at hinila na si Leo palayo roon. What? Tumatawang sabi nito. Sa ganoon ang tingin ko sa kanila eh. Parang kagagaling lang sa pag-aaway. The girl looked pissed off and Jason looked kind of annoyed. Natawa si Prime sa kabila ng munting pagkunot ng kalooban. Okay lang naman siguro kung hindi niya maiwasang manghinayang kahit kaunti, hindi ba? Ang sabi nga ng ate niya, mayroon at mayroon pa ring parte ng isang babae na naghahangad na romansa. Mukhang sa pagkain nga lang nakatingin ang pobre. Masabi niya at pilit na pinagpag ang nararamdamang panghihinayang. Punyeta, nakamove on na ako kay Jason na yan. Hindi na siya dapat nakaramdam ng emosyon tulad ng ganoon. Kaya nga ayaw niyang ma-inlove romantically noon pa man. Mahahalukay lang ang malalambot na parte sa kaloob-looban niya kahit gaano pa siya pinatigas ng panahon. At bakit nga pala ako? Wala pang anak si Jason. Hindi rin mukhang buntis yung misis nito. One would think he would want a child right away dahil atat itong magkapamilya. Pero bakit? Bullshit. Ano bang pakialam niya? Pag ako ang may asawa, kahit awayin pa ako ng misis ko, titingnan ko pa rin siya ng buong pagmamahal. Sabi ni Leo na umakbay pa sa kanya. Papa-under desire ka? Hindi naman sa ganoon, but on the other hand, payag naman ako sa woman on top sa ibang bagay. It's kind of fun and more pleasurable watching her doing the work. You know, piliyong sabi ni Leo. Siniko niya ito. You obviously need to get laid. Kahit ba kasi ako lagi ang nilalabas mo lately. O may iba ka pang babaeng nilalabas na, alam mo na, date, ganon. Wala, ikaw lang. And I don't know, maybe I haven't gotten laid for a long time now. Because I'd like the next woman I make love will be the last. Gusto ko, siya na ang babaeng pakakasalan ko. Grabe, kating-kati ka na talaga mag-asawa. Oo, kaya sabihin mo lang, kung nagbago na yung isip mong magpapakatandang dalaga ka, malay mo, maisipan kung pakasalan ka. Siniko uli niya si Leo, mas malakas. Kumain na nga lang tayo. Mukha nag-iilusyon ka na sa sobrang gutom eh. Tumuloy sila sa kanyang paboritong restaurant sa mall. Maganang kumain si Prime nang mahalata niyang kanina pa titig na titig sa kanya si Leo. Nagpuna siya ng table napkin sa bibig. It's impolite to stare. Nakangiting sabi niya. Uminom ito ng tubig bago sumagot. Sorry, I just can't help it. Ang sexy mo kasing kumain. Eksaherado siyang umubo. Sexy? Kita mo pa na yung subo ko. Ang lalaki pa. Ganun talaga siya kumain. Lalo kapag gutom at paborito yung pagkain. She enjoyed every morsel of her food, chewing every last bit with utter pleasure. May sexy bang ganoon? Mukhang patay gutom pwede pa. Sabi niya at sinundan pa ng tawa. It's sexy. Hirit pa rin ito. It's like your mouth is having an orgasm from the food. He muttered, his smile going all lopsided. Muntik nang mabitawan ni Prime ang hawak na kubyertos. Pero sinika pa rin niyang huwag magpahalatang naaapektuhan sa sinabi ng binata. Although kanina pa niya ito napapansing parang nilalandi siya. Seriously, nalipasan ako ng gutom. Itinuro niya ang hawak na tinidor. At ang plato nito. Eat. I hope you enjoyed dinner yesterday, sabi ni Leo habang inililibot niya si Prime sa kanyang restaurant. Tinawagan niya ang dalaga kanina at niyayang lumabas. Sa restaurant ng resort sila kumain ng pananghalian. Sinadya talaga niyang doon dalhin si Prime para mailibot ito sa buong resort. Baka sakaling papayag na siya sa alok na trabaho. Nasabi na niya kay Ryan at Calm ang balak at pumayag naman agad ang dalawa. But of course, he was still going to let Prime take her time. Kailangan din naman nito ng pahinga pagkatapos ng mahabang panahong pagtatrabaho sa ibang bansa. I did, nakangiting sabi ni Prime. Thank you for inviting me. Kagabi ay niyaya ni Leo ang dalaga na mag-dinner sa bahay ng kanyang parents. Gaya ng inaasahan niya, inula na naman sila ni Prime ng mga tukso at pangungulit galing sa kanyang pamilya. Gusto niyang ihingi ng paumanhin ng kanyang pamilyang nagrereto sa kanya sa dalaga pero binawi niya. Gusto niya ang mga nangyari. Yes, he wanted Prime to be his girlfriend and then eventually, his wife. Bakit hindi? Gustong-gusto na niya magpakasal at hindi na siya mahihirapang maghanapan ng babaeng pwedeng maging asawa. Prime was already here. She was an extraordinary woman
and he had always admired her. He liked and adored her too. Masaya siyang kasama ito at alam niyang hindi lang platonic ang nararamdaman niya sa dalaga dahil dama niya ang pagre-revolusyon ng hormones niya sa katawan tuwing nadidikit ito sa kanya. He really wanted her like crazy. Prime was the perfect choice. Iyon ay kung papayag ang babaeng ito. Nang madako sila sa miniature golf course ng resort, itinuruan niya si Prime na maglaro ng golf. Yakap niya ang buong katawan nito habang iginagayad sa paggamit ng golf club. Focus, sabi niya sa may tenga nito. Napangiti si Leo na matuklasang medyo namula ang balat ni Prime sa leeg. From what? Him just simply embracing her and whispering in her ear. Nataranta yata ito dahil tumalon ang golf ball palabas ng zigzag na track. Sabay silang nagkatawanan, tawang tunog alanganin. Masyado na ako matanda para rito, sabi ni Prime na tumuwid ng tayo. Napangiti si Leo nang hindi ko malas ang dalaga mula sa pagkakayakap niya. Kita mo nga, puro mga bata yung naglalaro dito, sabi pa nito. It's still fun to play, sabi niya at pinihit ito paharap sa kanya. Hindi lang naman ito ginawa para sa mga bata. May mga nagde-date nga rito minsan. Feeling the softness of Prime's body against his was making him restless as hell. He could sense hunger boiling up inside of him. Kailangan niyang pakawalan ang dalaga. Kung hindi ay baka hindi siya makapagpigil at mahalikan nito. Pero walang may gustong bumitiw sa kanila. He smiled at her. Do you like me holding you like this? Mahinang tanong niya. It's a little bit uncomfortable, but yes, matapat namang sagot nito. Her face was flushed and it electrified him even more. Lalo pa niyang kinabig si Prime, padikit sa kanyang katawan, crushing her breast against his chest. Uncomfortable in that way. Her lovely dark eyes grew bigger and rounder. Basta, sabi nito. Wala siyang balak pakawalan si Prime. Parang napaka-importanteng bagay ang hawak niya. Leo played with her short hair as the wind blew it around her face, then trailed his fingers down to her cheek. He wanted to kiss her and he knew she wanted it too. Strange, but he could feel how badly she yearned for him. So it was very safe to say then that attraction between them was mutual, and the tension between them was too powerful to deny. But they were in the wrong place at the wrong time. Maya-maya, may dalawang batang naghahabulan ang bumangga sa likod ni Leo. Nabitiwan niya si Prime. Nagkangitian na lang na naglakad sila palayo ng golf course. Tinanggap ni Prime ang alok na trabaho ni Leo. Kahit gusto niya magpahinga ng mahaba-haba, nainip naman siya na walang ginagawa. At least kahit naman paano ay nagagamit niya na ang pinag-aralan niya sa college. Maayos na naging unang linggo ni Prime sa restaurant dahil nasa honeymoon pa ng resort manager nila na owner din ng pansamantalang namamahala. Wala siyang problema rito. Hindi ito mahigpit at masayang kausap. Sa restaurant ginanap ang reception ng binyag ng pamangkin ni Leo. Unang gathering iyon sa resort na hinawakan ni Prime. Kaya naman kinakabahan tuloy siya. Hindi ka na yata natulog. Puna sa kanya ni Leo nang maghikab siya. Sinamahan ko ang mga tauhan nating magpuyat sa preparations mula pa kagabi. Hands-on siya sa trabaho roon. Hindi lang siya nag-uutos. Tumutulong siya sa pagluluto at sa pag-aayos ng pavilion. You're working too hard, Prime. May himig na pag-aalala ng sabi ni Leo. Eksaherado na sigurong sabihin, pero parang humaplos iyon sa pagod niyang katawan. Kaya ko to, don't worry, sabi niya. Nang matapos ang party, nilapitan siya ni Reisha, ang ina ng celebrator at pinasalamatan. Good job, Prime. Pagpuri pa nito. Thank you. Proud na sabi niya. So, kayo na ba ng kapatid ko? Biglang pagbabago nito ng paksa. Nagulat at nataranta si Prime sa tanong. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Balik tanong niya. Hinanap na kanya mga mata si Leo na nasa mesa kasama ang mister ni Reisha na si Dan. Masaya ang binata habang kalong-kalong ang anak. Hindi pansin na hinila-hila ng 8 buwang gulang na sanggol ang kwelyo ng suot nitong polo. He must love kids. Narinig pa niyang biniro si Leo. Bagay pala sa iyo ang may hawak na bata, bayaw. You should have one of your own soon. Aw, hindi pa ba? Sabi ni Reisha. Sarap ko to sa ng Leo na yan. Magkaibigan lang kami ng kapatid mo. Pagdatama ni Prime at inilayo ang tingin kay Leo nang mahuli siya nitong nakatingin. Magkaibigan?
Hindi ganoon ang pakiramdam niya nung nasa golf course sila nung isang linggo. He wanted to kiss her right there and she had been aching for it. Hindi ganoon. Kumakatingin si Leo sa mga kaibigan niya eh. Wait pala. Wala yung kaibigang babae. Ikaw pa lang. You must be very special to him, Prime. Natawa siya. Mabait lang talaga si Leo sa kahit sino. Ayaw mo ba sa kanya kung sakali? Awkward na hinawi niya ang buhok at inipit sa likod ng tenga. Pinilit niyang huwag na uling tumingin sa kinauupuan ni Leo, pero mas malakas ang hatak ng kanyang mga mata. And when she looked at him again, she caught him looking steadily on her. Ngumiti ito at napayuko naman siya. Mabait ang pamilya namin. Wala kang poproblemahin kung sakali. Pambubuyo pa ni Reisha. She just smiled warily. Hindi talaga siya komportable sa ganoong usapan. Hey, ano bang inaalala mo? Marahan tanong ni Reisha. Hindi naman kami mata pobre, Prime. Bahagya itong tumawa. Oh, what I'm saying is, parang napakayaman naman namin kung magsalita ako. I'm sorry, what I mean is we're not family of snobs. Wala naman kaming karapatang magmataas dahil nag-umpisa rin kami sa wala. I know that. Nakangiting sabi ni Prime. Down to earth nga ang pamilya Celeste. Kahit kailan ay hindi niya naramdamang nanliliit siya sa mga ito. The bottom line is, masaya kami sa kahit sinong babaeng mapili ni Leo. Pero sana ikaw na yun, Prime. Sabi pa ni Reisha at saka nagpaalam na bumalik sa mesa.